Mapagpalang araw po. Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Ito po sila. Oh. Yan, silang dalawa yan. Yan. Di 80 na po sila. Pareho na po 80 sila. Ibig sabihin, biyaya ng Diyos na enjoy po nila ang buhay kasi sa edad nilang di 80, malakas pa sila. Ibig sabihin ng malakas, nagagawa po yung gusto nila. Ano po, yan. Yan ang biyaya ng Diyos sa isang tao. Kung minsan ng tao po, hindi niya lang ma-appreciate ang Diyos eh. Kasi gusto nila, yung gusto nila. Hindi kailangan yung gusto ng Diyos. Iba yung gusto mo, iba yung gusto ng Diyos. Nandito tayo para mag-ebanghelyo. Alam niyo yung pag-ebanghelyo, napaka-importante sa isang buhay ng tao. Bakit po importante yan? Tayo, kumakain tayo ng literal. Almusal, tanghalian, hapunan. Yung physical natin ang pinakakain natin. Pero hindi natin alam na meron tayong buhay sa loob na dapat din kumain siya. At yung pagkain niya, yung salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po ang pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya bago tayo papalaot dyan, tayo muna ipanandaliang manalangin. Hingin natin ang tulong ng Diyos sapagkat ang Diyos lang pwedeng tumulong sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo po ang puso't isip ng mga tao upang sa ganon pare-pareho po kami makinabang. Sapagkat ang iyong salita ay para sa lahat ng tao, mabuti man tao, masama man tao, o ano ka man ang kalagayan ng tao. Kaya na sinasabi sa Biblia, pag nagpaulan ka, lahat po nadadamay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Magbabasa na po tayong Biblia. Nandito po tayo sa barangay 103. Sony, District 1, Tondo, Manila. Pero yung address po nila Kuya Romy dito, Romana Extension, Corner, Lacson. Yan. Yan o, nakita nyo naman po sila. Pareho po sila senior citizen. Ang edad po nila, di 80. Biyaya ng Diyos po yun. Yan. Ang ating pong tatalakayin sa Biblia, total magpapasko naman. Di Merry Christmas na lang sa inyo, kaibigan. Kung sa iba po, walang Pasko, edi tayo may Pasko, yun yung magbatihan tayo ng maligayang Pasko. Alam niyo po, ang Biblia, yung maligayang Pasko, sinasabi natin, Merry Christmas, napakaganda po niyan. Kung titignan po natin ng dictionary, yung Webster, pagka sasabihin anong kahulugan ng Christmas, ang kahulugan ng Christmas ay Christ's birth o kapanganakan ni Jesus. Tignan natin sa Biblia, ano po? Ano yung kapanganakan na nakalagay sa Biblia? Ano po? Kapanganakan. Kaya ang ating titignan ngayon, yung tala dito na kapanganakan ni Jesus. Dito po sa San Lucas chapter 2, merong nakalagay dito. Tignan natin dito, anong sinabi ng anghel? na yung anghel po ay nagpakita doon sa pastol ng tupa. Ang sabi ng anghel na nagpakita ay ganito po sabi ng anghel. Sa Lucas chapter 2 verse 12. Ito ang palatandahan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakaiga sa sabsaban. Pakilang ko rin. Yun. Yun ang katibayan. Makikita yung sanggol, si Jesus. Sabi ng anghel,
At ang kausap ng anghel naman dito ay mga pastor tupa. Ano po? Pastor tupa. Ngayon, dito naman sa Mateo, sa chapter 1, tignan naman natin po yung nakasulat, ano? Ang sabi naman dito, ang title, ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Ang sabi niya rito, sa Mateo 1:24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. 25, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Yun. Tungkol po sa kapanganakan, ang nagsalita naman kay Jose, anghel. Ang nagsalita naman sa Pastor Topa, anghel din po, tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, itong Yesus Kristong ito na pinanganak sa 2 talatang binasa natin, ito'y tumutukoy po sa tagapagligtas. Tagapagligtas. Kaya po ang Pasko, ang meaning ng Pasko, tagapagligtas. Christ birth kasi tagapagligtas po siya. Ayan, yan po tinatawag nilang Pasko. Ang problema lang, paano kung hindi ka naniniwala sa Pasko? Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa tagapagligtas. Kasi nga, sa kawalan mo ng paniwala sa Pasko. Alam niyo po, sa Biblia kasi, magdiwang man kayo, hindi kayo magdiwang ng Pasko, wala naman po problema yun eh. Pero ang mahirap dyan, kung di kayo naniniwala. Kasi ang meaning ng Christmas, kapanganakan ni Jesus, wala kang Pasko, edi wala kang Jesus na tagapagligtas. Parang ganun lang kasimple yun eh. Pero naniniwala kang si Jesus tagapagligtas ninyo, pero hindi kayo naniniwala sa Pasko. May mga reliyon pong ganyan na masyado silang ano bang tawag doon? Sensitive. Kasi lagi nila sinasabi, wala namang Pasko sa Biblia eh. Wala kang mababasang Pasko sa Biblia, meron kang mababasang katuparan. Inihula po kasi yan, kung babasahin nyo po yung libro ng Isaias, wala lang tayong Old Testament, ano? Chapter 7:14 at saka Isaias 9:6. Doon po nakalagay yung hula na maglili ang isang birhen. O ito, basahin natin sa New Testament yun. Dito po sa Mateo 1:23. Maglili ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Close parenthesis. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Ayan. Ito po yung nakahula sa Isaias. Lagi niyong tatandaan. Nakahula po yung kapanganakan ng tagapagligtas ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ngayon, halimbawa, bumati sa inyo ng Merry Christmas, di batiin mo din ng Merry Christmas. Meron bang problema doon? Di wala. Ngayon, yan nga po sinasabi ko, sensitive sila. Agad nila meron bang mababasa sa Biblia? Pero may paniwala sila na nakasulat sa Biblia pero hindi naman sila naniniwala. Di po halimbawa, may babasahin akong talata dito po sa sulat ni Apostol 1. Ganito po nakalagay sa chapter 5, verse 20. Ito nakalagay. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos, tinutukoy si Jesus. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kita niyo po? Saan ka pupunta? Pagkatanda. Dali kung saan pupunta.
Halimbawa, meron nakalagay sa Biblia, kagaya ng binasa ko, ano? Ano nakalagay? Si Jesus tunay na Diyos. Hindi sila naniniwala sa talatang ito eh. Nakasulat ah. Pag ang pinag-uusapan Pasko, hindi sila naniniwala sa Pasko kasi nga daw, walang nakasulat na Pasko sa Biblia. O wala nga Pasko yung salitang Pasko. Pero merong event. Ano ba yung event? Merong pinanganak na tagapagligtas. Yun ang Pasko. Oh, naghanap silang talata ng Biblia. Pero pag itong binasa mo, yung unang 1:5:20, na si Jesus tinawag na tunay na Diyos, ay hindi totoo yan. O, kita nyo? Sila yung nakasulat, minamali nila. Dapat hindi eh. Gamitin po natin ng malawak ang kaisipan natin. Kaya ako po, pag may bumating Merry Christmas, di ba pati ko rin ng Merry Christmas? Wala namang problema yun eh. Kaya, pag naniniwala tayo sa Pasko, naniniwala tayo sa kapanganakan ng tagapagligtas. Sino ba yung tagapagligtas? Wala pong iba kundi si Jesus. So, basahin natin. Dito pa rin sa Mateo, nakalagay po yun eh. Mismo ang Anghel Gabriel po nagsabi, dito babasahin natin. Anong sabi niya? Ito, sa Mateo 1:21. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Yesus, sapagkat siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. O, ano daw po yung Yesus? Tagapagligtas. Ngayon, punta naman tayo doon ulit sa Lucas, sa San Lucas, chapter 2. Ano naman ang nakalagay? Ang sabi dito ng anghel, tungkol sa mga tupa. Dito po sa chapter 2 verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ang malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Sapagkat isisila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. O kita nyo? Maliwanag, 2 talata ang ginamit natin. Ang nagsasalita, isa lang, anghel ng Panginoon. Ang nagsasalita. Kausap si Jose. Dito naman, kausap naman niya yung mga pastor. Oh, ano yan? Kaya nga po, ang sabi nga po sa Webster ng dictionary, Christmas means Christ's birth. Oh, ngayon, kung di naman kayo naniniwala sa Webster, ganito lang kasimple. Nung nag-aaral ba kayo, gumagamit kayo ng dictionary? Sa lahat ng dictionary po, ang mas pinaniniwalahan po pag gumagamit ka sa eskwela, yung Webster. Oh. Siyempre, gumagamit ka ng Webster pagka meron kang gustong hanapin na word kung anong kahulugan. Ganun lang po kasimpleng ibig kong sabihin. Huwag naman kayo masyadong sensitive. Yung iba talagang akala mo eh. May nakasulat na nga, ayaw nyo pang maniwala. I-slice ninyo yun. Pagkatapos gagawa kayo sa sarili nyo senaryo. Hindi ganon ang Biblia. Kailangan po gamitin lang ng isip. Oh. Di po ba? Pagkatapos sasabihin ng iba, ang aming pananampalataya ay nakabatay sa Biblia. Eh kung nakabatay sa Biblia, di paniwalaan niyo po yung nakasulat sa Biblia. Eh bakit yung mga ibang reliyon? Anong paniwala nila? May sarili silang libro. Halimbawa, ang Muslim, mayroong Quran. Eh yung mga Buddhist, meron din silang libro ng Buddhist. Ang mahirap lang po sa ating mga tinatawag na mga born again Christian, mga Kristiyano, denomination, Christian denomination. Meron na po tayong Biblia ginagamit. Kung minsan tayo pa mismo nagsasabi, ay mali ito. Di po ba ganyan? Maraming pagkatin ng reliyon na ganyan eh. Kaya kung minsan,
Yung iba naman, gumawa rin sila sarili ng libro. Halimbawa, Saksi ni Jehovah, gumawa na sarili ng libro. O yung kay Smith, o yung si Smith po, nakalimutan ko yung person. Gumawa rin sarili nilang mga libro. Yung mga Saksi ni Jehovah. O yung sa Badista pala, sa Badista. Ganun lang po yun. Ang mahirap po, kung hindi ka naniniwala, gumawa ka ng sarili mong Biblia. Para yun na lang inyong pinag-aaralan. Pero kung gumagamit kayo ng iba't ibang klase ng Biblia, kung ano yung nakasulat, huwag nyo nang questionin. Di po ba ganon? Kaya maraming tao ngayon ang naguguluhan. Lalo na sa panahon natin ngayon. May mga sa simbahan, pumasok sa politika, naki-involve sa politika, babae man, lalaki man, nakipag-involve na sila sa politika, pagkatapos, pag nasa politika na sila, yun natutunan nila sa Biblia, iba naman yung ginagawa nila. Iba yung ginagawa nila. Hindi na ho akma ang ating panahon ngayon, kung ano po yung nakalagay sa Biblia. Ako, for me sa akin, wala namang problema sa Biblia sa akin eh. Hanggat nahunawahan ko. Hindi ko kinu-question kasi nga, kung questionin mo yan, ibig sabihin, yung lahat na sumulat dyan, questionin mo sila yun. Lahat. Bakit kayo sumulat ng ganyan? Halimbawa, yung surat ni San Juan, ano sabi niya? Si Jesus ay tunay na Diyos. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay tunay, hindi natural si Jesus tunay din kasi anak siya ng Diyos. O tingnan natin ang Biblia. Dito sa 1:17:3, anong sabi ng Biblia kung babasahin natin? Basahin ko po 1:17:3. Ito ang buhay na walang hanggan. Kasi ninyo yun Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Kikilalanin mo ang Diyos at pati yung kanyang anak, kikilalanin mo rin. At ito ang buhay na walang hanggan. Sige, punta tayo sa unang 1. Anong sabi? Para lang hindi tayo malito. Ito. Unang 1, chapter 1, verse 1. Anito po? Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na simula pa'y siya na ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan, nahipo ng aming mga kamay. 2. Nahayag ang buhay, nakita namin siya, pinatotohanan sa inyo, at ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan. Nakasama ng Ama at nahayag sa amin. 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikisasama at sa kanyang anak na si Jesucristo. 4. Sinusulat namin sa inyo upang malubos ang inyong kagalakan. Sino ito? Si Jesus. Ano daw ang dulot ni Jesus? Buhay na walang hanggan. Balikan natin yung unang 1. 1:17:1. 3. At ito ang buhay na walang hanggan. The same. Parehas lang po. Yung anak at saka ang anak at saka ang tatay. Kung tatay ay tunay na Diyos, anong nakalagay dito? Isang tunay na Diyos. Okay. Punta naman tayo dito sa kay unang 1. Anong nakalagay naman? 20. Unang 1:20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos
at tayo nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kung nabasa nyo doon sa unang 1, ay sa 1:17-3, makilala kanila na iisang tunay na Diyos. Talaga po ang Diyos po, talaga iisa lang naman yung Ama. Wala pong doon, kaya ang sabi ni Jesus, makilala kanila ng iisang tunay na Diyos. Meron pa bang ibang ama na tinatawag liban doon? Wala na po eh. Doon sa Mateo na lang, Mateo 6:9, sabi niya, kanito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. Isa lang talagang ama, pero makilala mo rin yung anak. Sino naman yung anak? Ito ang buhay na walang hanggan. Sino? Si Jesus ay tunay na Diyos. Kung yung ama tunay na Diyos, natural, tunay din yung kanyang anak magama nga sila like father, like son. Pero, yung salitang isa lang naman talaga yung ama, wala nang maging dalawa. Sigurado na iisang ama. Kasi baka yung iba, yun namang iba reliyon. Pero naloko na. Yun daw isang tunay na Diyos, yan na rin daw bumaba. Ay, hindi po ganun ang Biblia. Huwag niyong guluhin ang isip ninyo. Kung tunay po yung ama, ganun din po tunay yung anak. Ngayon, nakasulat na, ayaw niyong maniwala, pero pag sinabi Merry Christmas, walang Merry Christmas sa Biblia. Meron na nga nakasulat, ayaw niyong maniwala. Hindi na, mas lalong hindi niyo paniniwalaan yung hindi nakasulat. Pero ang kahulugan ng Christmas is Christ's birth. Sino nagsabi? Angel po. Kausap si Jose. Sinong kausap sa Lucas? Pastor Tupa. Mahirap po bang unawain niya? Hindi naman mahirap siguro yan. Kung talagang bubuksan nyo lang ang inyong unawa. Ganun lang naman po. Magbukas po kayo ng unawa. Parang payong lang yan. Ito may payong ako rito. May dala ako kasi nabuulan. Itong payong ko, malaking nabili ko Pag nakaganyan ba yan, halimbawa, may tangaraw, umuulan, may paginabang ba ako? Meron. Kailan? Pag binuksan ko yan. Pagpapayong ka para huwag ka mabasa o kung mainit, huwag ka naman mainitan. Ganon din ang utak ng tao. Pag hindi nyo buksan ang utak ninyo, hindi nyo talaga makukuha ang aral ng Biblia. Kung maniniwala lang kayo sa inyong mga nagtuturo o mga pastor o kaya ministro na sinasabi nila, kami lang ang may karapatan. Itakwil nyo na yung salitang kayo lang ang may karapatan. Ang Biblia po, binibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Wala sinabi ang Diyos, kayo lang ang may karapatan. Kayo lang po nagdidikta ng inyong sarili niyan. Kayo may nagsasabi kayo lang may karapatan. Ano pa nakalagay sa inyong mga doktrina? Yung inaaral ninyo, galing mismo sa inyong founder. O paano ngayon yan? Aral nyo. Hindi galing sa Biblia. Galing sa inyong founder. Kung galing sa Biblia, di sana ang Biblia at saka yung founder nyo magkatulad. Hindi Kasi yung founder nyo, di naniniwala kay Jesus. Si Jesus ay Diyos. Samantala sa Biblia, tinawag nga siyang tunay na Diyos Yan ang problema sa inyong mga reliyon. Wag po tayong, wala pong personalan nito. Ang sinasabi ko lang, yung patungkol sa Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko, tagapagligtas si Jesus. Wala nakalagay, liligtas sa kanyang bayan, sabi ko Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video, mga kaibigan, Sana meron po kayo na pulot, nagbabasa naman po tayo ng Biblia, hindi tayo nagkukwento parang walang batayan. Thank you for watching, like and share. Kayo pong mga nanonood, i-share nyo naman sa iba. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo sa amin, ng liwanag ng turo mo sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. God bless us all po. Bye-bye!